Ano ba ang disciples? Sino ba ako bilang disciple? O disciple nga ba ako? Ito yung kailangan nating maunawaan sapagkat paano tayo matatawag na transforming communities kung hindi natin nauunawaan na pagiging disipulo ni Kristo. Ang pagiging disipulo o alagad ay kung paano tayo engage. Paano tayo lumalalim sa pag-aaral, lumalalim sa paglago, pagkatuto na nakaugnay sa ating kaligtasan. Na ibig sabihin, hindi sapat na naranasan lang natin ang pagbabago, hindi sapat na tayo ay na-transform, hindi sapat na ligtas na ako. Pero hindi tayo nahuhubog sa pananampalataya. Hindi tayo nahuhubog sa mas malawak at pagpapalalim ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating patuloy na pag-aaral at pagsunod sa Panginoon. We are not God na all-knowing. Hindi natin alam ang maraming bagay. Kundi magkaroon tayo ng desire na higit pang lumalim sa kaalaman, kaliwanagan, sa paglilingkod at pagbimisyon. Na bilang mga alagad ni Kristo ay nagtatalaga tayo ng ating sarili. Higit pang matutunan ang banal at mahalagang gawain para sa Panginoon. Kung paano tayo nagpapahalaga sa pagsamba. Paano tayo lumalalim sa paglilingkod. Paano lumalawak ang ating paglago sa biyaya ng Diyos. Ito ay tinatawag na virtues, disciplines, and practices na natututunan natin with a purpose. Na kung bakit tayo sumasamba with a purpose. Bakit tayo naglilingkod with a purpose? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon with a purpose? Dahil kung wala, what is the essence of these things? Sayang ang panahon ng ating buhay. Purpose to be a faithful disciples of Christ and the purpose of being transformed communities. Sinasabi na tayo ay mga disipulo ni Kristo. Alam ko nasa PowerPoint yan. Tayo ay mga disipulo ni Kristo na walang itinatangi. Pagkat ang Panginoon ay walang itinatangi. Walang tinatangi na ang kapahayagan ng pananampalataya ay bukas para sa lahat. Sinasabi lamang na si Kristo ay para sa lahat. Bilang disipulo ni Kristo, sapagkat si Kristo ay nagpapalaya. Gayunpaman ang kapahayagan ng ating pananampalataya ay handa tayong makihabilo, makipamuhay sa mga mahihirap o naghihirap. Nung Friday, ako po galing ng National Assembly. Ang aga, alas 4, nasa Mega Mall na ako. Kaya yun ang pinili kong biyahe. Bababa ako ng UV, tapat na ng church, ng destino ko po. Imagine nyo mga kapatid yung karanasan. Isang oras kami naghintay, mapuno. Kulang-kulang isang oras kami naghintay para mapuno yung UV. Kaya 6 o'clock meron po akong online. 4 o'clock. Pagdating po, paglabas po nung Mega Mall sa may St. Francis, hinarang ng MMDA pa at sinicheck yung document ng kanilang tarifa. Alam niyo kung gaano kami katagal doon? More than 30 minutes. Nakatenga kami doon. Sabi ko, ganito ba katindi ang Pilipinas? Yung mga tao na nagsisikap magtrabaho dahil lang sa simpleng taripa, hindi man lang mapagbigyan. Alam niyo ang nangyari sa dulo? Sige na, may tumawag na sa amin, mga 40 minutes na kami doon. May tumawag na, pinalampas din kami, wala naman nangyari. Ito yung kapayagan na tayo, paano natin nauunawaan ang kalagayan ng mga taong katulad nila? Sabi ng driver na umaandar na kami kasi nasa unahan ako, tumawag, pare, na-stress ako. Sapagkat ang stress nandyan lang yan. Pero tayong mga disipulo ni Kristo, naranasan natin ang maging malaya, maranasan din ito ng iba. Bilang disipulo ni Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay sinasabing diverse. Sabi ko, ano kayang Tagalog ng diverse? Iba-iba. Hindi siya ibig sabihin ng Panginoon ay hindi makikita o makikilala sa isang aspeto lamang.
na ang pananampalataya ng ating pananampalataya sa Panginoon dapat pangmasa. Hindi, ang pananampalataya natin ay hindi dapat pangmayaman lamang. Pero hindi ko sinasabing huwag tayong maging mayaman. Maging mayaman tayo. Pero ang sinasabi, ang pananampalataya natin ay maging bukas para sa lahat. Ang ating Panginoon ay manunubos. Kaya tayong mga disipulo ni Kristo, ang pananampalataya natin ay magbigay pag-asa sa mga walang pag-asa. Ito ang ating Panginoong Hesukristo nakalapat, nakahubog, nakahulma sa ating buhay, sa ating lipunan, sa ating sambahayan, sa ating iglesia, na ang Panginoon ay hindi nakakulong. Kaya't ang pananampalataya natin dapat hindi nakakulong. Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, laging kasama ninyo ako sa katapusan ng panahon. Humayo at gawing alagad ng ating Panginoon ang lahat ng bansa. Hayag po sa inyo, nagpunta po ako sa Singapore. Nanawagan ako sa mga Diakonesa. Sabi nung Diakonesa nandun, Teresa, ikaw lang ang gumawa niyan. Na ako lang daw yung nanawag ng mga Diakonesa dahil maraming Diakonesa po doon na wala na sa active service. Kasi gusto ko ng fellowship. Maramdaman nila na kami ay magkakaugnay pa rin. Kaya't humayo, sapagkat sa ating paghayo ay doon natin mararanasan ang kapangyarihan na kung saan sa paghayo, tigak, mga kapatid, hindi maitatanggi. Sa paghayo natin, meron tayong takot. Alam niyo yan. Alam niyo yan, di ba? Takot na takot din ako nun. Sa ating paghayo may pangamba. Sa ating paghayo may pag-alinlangan, may panghihina. Pero mga kapatid, sa ganong pagkakataon din, nahahayag na ang Diyos ay buhay. Na bilang mga tagasunod ni Kristo ay nauunawaan natin ang urgency, ang pangailangan na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan na pinaranas sa iyo ng Diyos. Ang kapayapaan, pag-asa, buhay at bagong buhay. Na maranasan na din ng iba sa pamamagitan ng ating pagdidisipulo. Ang gawing alagad ni Jesus ay ang lahat ng tao. Ang ating Panginoong Jesus, ang mga alagad ni Jesus, kilala natin may iba't ibang kahinaan. Ngunit ang ating Panginoon ay walang tinatangi, walang pinipili, walang criteria. Ito ang esensya ng transforming communities. Na pag tayo ay humayo, kahit anong dungis niyan, lalapitan natin at ipapanalangin. Bilang mga transformed ay nakikita ang kinang ningning ng pagiging butterfly na hindi yung kapag may dumapong butterfly ay iniisip agad natin may nagpaparamdam. Naku, baka may paramdam. Oy, butterfly, may paramdam. Ano kaya to? may mga remember, ang butterfly, 'di ba? Yung ginawang example ni Ma'am Loida, transformed ka na ba talaga? Ano na ang ganap mo sa buhay kung ikaw ay transformed na? Binigyan din ng Mateo 28:19 and 20 ang kahalagaan ng sakramento ng bautismo. Na ang Ministry of Education, na kung saan ang care group, small group, Sunday school, marami pang mga paglilingkod, ay bakit ayaw pa rin nating daluhan? Sa Villa po, sorry po sa Villa, mabigyan ko sila ng halimbawa, magamit ko sila ng halimbawa. Hindi po sila nagla-live. Pero naka-Zoom. Hindi naka-live. Nung malaman ko, first council meeting, ay para ma-encourage na yung iba na dumalo. Pero may Zoom pa rin para doon sa mga nasa ibang bansa, nasa probinsya na nagre-request. So very limited. Kumbaga, nabibigyan na lang ng pareho, no? Pero nung huli, gusto na rin nilang mag-live. Magla-live pa rin, pero hindi na para lang alam niyo yung katulad ng dati talagang pinapasagana,
Ang purpose ng live is to reach out. Maipahayag ang ministeryo ng iglesia. At hindi para pagbigyan ang mga taong hindi makapagsimba. Dapat maging maliwanag yun sa atin. That the purpose of our online ministry is to reach out to those people na wala talagang kakayahan na makarating sa iglesia. Anong ibig pong sabihin nito? Huwag tayong makontento sa Sunday mode. Huwag tayong makontento sa, eto na, okay na ako dito. But let every day is an opportunity to share the gospel. The opportunity to make Jesus known. Ipakilala natin si Kristo. Opportunity to teach and to lead and to disciple. Ang tanong, ano ba ang humahadlang sa atin upang maging disciples of Christ? Ano ba ang humahadlang sa atin upang maging bahagi ng isang transformed community and a transforming community? Ayoko nang magsimba, nasaktan ako sa church na yan. Ayoko magsimba, daming ganito, ganyan. Lahat ng dahilan isinisi natin sa iglesia. Mga kapatid, baka ang hadlang, ikaw mismo. Masakit mang isipin, masakit mang marinig, pero minsan baka sarili natin ang hadlang. Mga kapatid, kinikilala ng Diyos kung sino ka sa kanyang kaharian. Kinikilala ng Diyos na ikaw, kabilang ka sa kanyang bayan, sinisensus tayo ng ating Panginoon. May kalituhan ba sa iyong puso? May kalituhan ba sa ating isip? Tulad ng 12 disciples? Anong sabi sa Marcos 9:34? Ano ang concern ng mga alagad? Ang concern nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Nagkikwentuhan, sino kaya ang pinakadakila sa atin? Sino kaya ang pinaka-best sa atin? Sino kaya ang best disciple sa atin? O ngayon, dumating si Jesus. Pagpasok ni Jesus, tamemi sila. Hindi nila masabi. O ano bang kahit alam naman ng ating Panginoon, ano sabi niya? O anong pinag-uusapan niya? Pinagtatalo. Ang masaklap, pinagtatalunan. O siyempre, hindi papatalo si Pedro doon, di ba? Ganon tayo. Minsan, pinagtatalunan natin ng mga bagay-bagay na hindi dapat natin pagtalon-talunan. Na imbis na i-focus natin ang ating puso at isip, ang ating panahon sa pagdidisipulo, iniisip natin yung ating katatayuan. Yung ating disposisyon. Yung ating magiging benefits. Kaya tinanong sila ni Jesus, hindi sila makasagot. Marahil lang sinabi sa kanila, hey, ako ang pinakadakila dito. Siguro sabi, ang dami niyong pagtatalo, ako ang pinakadakila dito, ang tagal na natin magkakasama, hindi niyo pa rin alam. This account opens the door for discussion on who his followers will be at ano ang inaasahan sa kanila. Nais niyo bang maging sikat? Gusto niyo bang maging tanyag? Sino naman ang ayaw? Gusto niyo bang maging una? Lalo sa bagay-bagay, no? Gusto niyo bang maging dakila? Malamang ang sagot natin, yes. Huwag tayo magpanggap. Yes! Ang sabi ni Jesus, sige, gusto niyo pala, maging huli kayo. At maglingkod kayo sa lahat. Maging lingkod kayo sa lahat. Gusto niyo yan eh. Gusto niyo maging sikat? Maglingkod kayo. Gusto niyo matanyag? Maging lingkod kayo ng lahat. Kaya, nice kong ibahagi sa inyo, the true greatness in the kingdom of God. Sino ba talaga ang dakila sa kaharian ng Diyos? Ano ang totoong dakila sa kaharian ng Diyos? Una, be the servant of all. Maging lingkod ng lahat. Ito ay hamon sa lahat ng tagasunod ni Kristo, na hindi nahayag ang kadakilaan mo base sa bilang ng paglilingkod mo sa dami ng naglilingkod sa iyo. Kundi sa bilang ng pinaglilingkuran mo. Hindi tatanungin ng Diyos kung ilan ang naglingkod sa iyo. Ang issues, ang mahalaga sa Panginoon, ilan ang pinaglingkuran natin at nagbago ang buhay
sa pamagitan ng ating pagdidisipulo. Sa mundong ating kinagagalawan, ang mga tanyag, ang dakila, ang kailangan ay maraming followers, likers, di ba? Sa Facebook, kailangan para maging masikat ka, kailangan marami kang followers, marami kang likers, o share ng share. Dapat napakahusay natin sa larangan ng sports. O mahusay na artista. Yan daw ang mga sikat ngayon. Gusto mong yumaman? Mag-artista ka. Gusto mong maging tanyag? Pasukin ng sports. Kaya hanggang ngayon, ang daming pag-uusap tungkol kay Carlos. Ay, tama ba? Pero ang inaasahan ni Kristo sa bawat isa sa atin, maging lingkod sa lahat at maglingkod. Being great ay hindi lamang sa power, hindi lamang sa possession, hindi lamang sa position, kundi isang servant na handang magtiyaga sa patuloy na pagtanyag sa Panginoon. Ang karangalan ay sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay may mga hangarin at mga pangarap pa. Tama po ba? May pangarap tayo. Pero hindi inaalis ng Diyos sa puso mo ang mga pangarap na yan, ang mga vision na yan. Because Jesus recreated your dreams and your ambitions for the ambitions to serve. Na ibig sabihin, yung pangarap mo ay nililikhang muli ng Diyos, sinuhulman ulit ng Diyos para yung desire mo ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Kung magaling kang mananahi, gagamitin niya ng Diyos para sa paglilingkod. Kung magaling ka sa maraming bagay, gagamitin niya ng Diyos sa pagdidisipulo. Second, true greatness is honor and receive Jesus Himself. Kilalanin at tanggapin natin si Jesus mismo. Huwag natin kilalanin ang mga bagay na hindi natin kailangang kilalanin. Ginamit ni Jesus ang mga bata bilang example upang makita yung nature ng ating Panginoon. Anong nature ng Panginoon? Yung humility na walang itinatangi para sa bata, lahat kalaro nila. Sa Panginoon, lahat tayo kabilang. Noong panahon nila, mga bata ay tinuturing na mga property or pag-aari at hindi isang individual na ang batang ito ay nakikita o naawakan ng mga tao pero hindi sila pinakikinggan. Pero ngayon, gaano kahalaga ang presensya ng mga bata? Sa katangian ng mga bata na hindi natatakot o mga bata na hindi marunong manlinlang, mga batang katulad nila na si Jesus ay dapat ding anong tawag dito? Ang Panginoong Jesus ay hindi rin natin malilinlang. Magkamali ako ng grammar sa Tagalog. Ang Panginoong Jesus ay hindi dapat katakutan at hindi tayo dapat linlangin. Si Jesus is last of all and servant of all. Na si Jesus, bagamat Diyos, bumaba. Hindi para sa mga ligtas na, kundi para sa mga makasalanan. Jesus Himself, ang ating servant, unang naglingkod sa atin. So mga kapatid, honor and receive Jesus Himself with all your heart. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay hindi upang maging bagong nilalang lamang, na the old has gone and the new has come, kundi ang bawat isa ay tinawag upang maging ambassador of transformations. Ambassador of transformation. Ibig sabihin tayo ang mga representative ng Panginoon para mangyari ang kanyang misyon na magkaroon ng pagbabago. Na kahit saan, kahit kailan, anuman ang inyong edad, be an ambassador of transformation and build the transforming communities by being a servant of all and have the desire to honor and receive Jesus Himself. Na hindi natin sasabihin, nagbago ang buhay ng taong yan dahil sa akin. Wala tayong karapatang sabihin yun. Umunlad ang taong yan dahil sa akin. Never po natin sasabihin yun. Kundi ang karangalan ay sa Panginoon, tayo ang kanyang ambassador. Ano ang pangako ni Jesus sa lahat ng kanyang tagasunod? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa pamamagitan ng pangakong ito, may dahilan ba para hindi sumunod? May dahilan ba para tayo mag-alinlangan? Mga kapatid, huwag nating hayaang masayang ang pananampalataya natin.
God is calling you to be His disciples. God is calling you to be part of the transforming communities, to make everyone disciples. And God is calling you to be a humble servant of God in His kingdom. God is calling you. Can you hear it? God is calling you. Sa mga nasa tahanan, nakasubaybay, God is calling you. Nasa sa atin ang pagpapasya. Take it or leave it. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataon na makapag-disciple tayo. The urgency, nandyan na yan. Pero tayo ay hinihintay ng Diyos para maglingkod, magmisyon, magdisipulo sa kanyang kalwalhatian. Tayo manalangin. Amang banal dakila sa lahat, napakabuti mo sa amin. Ikaw ang Diyos na walang tinatangi, ikaw ang Diyos na nagtiwala sa amin, ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan sa anumang bagay, sapagkat ikaw ang Diyos na nahahayag sa lahat ng bagay, higit sa aming buhay, sa buhay ng iglesia, sa buhay ng pamayanan, sa buhay ng bawat individual. Marinig at sumunod kami sa inyong panawagan. Kumilos ka po sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, maghari ka o Diyos sa aming mga buhay. At ang iglesyang ito ay patuloy na lumago sa pananampalataya at paglilingkod na siyang kaloob mo para sa kanila. Maging transforming communities ang Kayuntayo MC sa komunidad na ito. At ikaw lang ang papupurihan, ikaw lang ang maluwalhati, ikaw lang ang aming paglilingkuran. Salamat o Diyos sa dakilang pagtawag mo sa amin. Gamitin mo kami, narito kami, susunod kami. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papurihan po natin